Inaalala nito sa kanya ang kanilang pangako na hindi na daw siya pwedeng makipag-away simula nung nagtrabaho siya doon 1 taon na ang nakalipas. Nanlaki naman agad ang mga mata nito nung nakita niya na merong dugo ang ilong ni Gang. Kaya, sinabi nito na pumasok siya doon sa loob para magamot agad nila iyon. Sinabi din nito sa ating bida na sayang ang sinabi nito sa kanya dati na Pacquiao skills kung matatalo lang naman pala siya at uuwi doon na merong sugat. Hindi pa rin umaamin si Gang sa kanyang ginawa at pinipilit pa ring sabihin na nadulas lang daw talaga siya kanina. Lumipat naman muna ang ating storya sa ibang lugar at makikita natin dito na merong mga hinihingal na tao habang hawak ang kanilang mga espada. Nakatingin sila sa isang lalaki sa harap at sinabi na walang hiya talaga ang Miyu na yun. Hindi sila makapaniwala na tinaksil sila nito dahil ang buong akala nila ay kabilang ito sa kanila. Nilabas naman ni Miyu ang kanyang chain at sinabi na tama naman nagkanilang sinabi na kabilang ito sa kanila. Pero, habang hinahampas nito ang isa ay pinaliwanag niya na kailangan nilang intindihan na para sa kanya ay isa lamang itong business. Dahil sa lakas ng puwersa nito ay nawalan agad ng buhay ang lalaki na kanyang tinamaan. Pagkatapos noon ay sinunod na agad nito ang nasa kanan para matapos na siya sa kanyang trabaho. Inisip naman ng isa doon na yun na ang kanyang pagkakataon kaya habang meron itong ginagawa ay mabilis nitong inatake si Miyu. Inisip nito na yun lang ang kanyang tsansa kaya kailangan daw niyang mapatay ang siraulong yun bago pa niya makuha ulit ang kanyang chain. Napansin naman siya agad ng lalaki pero makikita natin na hindi man lang ito nagpanik. Dahil, naglabas ito ng kakaibang bagay sa kanyang bibig at hinay pa nito papunta sa lalaking sumusugod sa kanya. Tinamaan naman agad ito sa kanyang mata kaya hindi na nito naprotektahan ang kanyang sarili. At dahil doon ay madali na lang siyang napatay ni Miyu para matapos na ang binigay sa kanyang trabaho. Sinasabi dito na ang assassin na si Miyu ay laging tinatapos ng perpekto ang kanyang trabaho kahit na ano pa ang mangyari. Hindi lang daw siya kilala sa kanyang skills dahil kaya siya kinukuha ng mga tao ay dahil sa pagiging walang puso nito at hinihiwalay ang personal na buhay sa kanyang business. Basta tama daw ang bayad ay kahit ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay kayang-kaya niyang patayin. Lumipat naman agad sa ibang customer si Miyu at pinakita sa kanya nito ang litrato ni Song Cho-hang. Pinaliwanag nito sa kanya na pinakasalan daw niya ang walang kwenta at mahirap niyang asawa at inalis sa kahirapan pero niloko lang siya nito. Ang sa tingin daw niya ay inakit siya ng babaeng yun para sa kanilang pera kaya kailangan daw niya itong patayin sa lalong madaling panahon. Sinabi naman sa kanya ng assassin na malas daw ang pumapatay ng babae pero kung sapat ang kanyang ibabayad ay gagawin niya ito. Sinabi naman sa kanya ng mayamang babae na walang problema sa kanya ang pera kaya sabihin lang daw nito kung magkano at gawin na agad ang kanyang trabaho. Bago sila magkasundo ay tinanong sa kanya ni Miyu kung gusto rin ba nitong ipapatay ang kanyang asawa dahil pwede daw siya nitong bigyan ng package deal. Hindi naman pumayag doon ang babae at sinabi na kahit galit na galit siya sa siraulong iyon ay ayaw pa niyang maging byuda. Lumipat naman na ulit sa ating bida ang storya at makikita natin na humihikab lang ito dahil nagbabantay lang siya sa labas ng kanilang restaurant. Wala pa kasi itong delivery kaya nandoon lang siya at sakto naman dahil tapos nang kumain ang mga customer doon. Habang umaalis ang mga ito ay sinabi nila na masarap ang kanilang pagkain kaya babalik daw sila doon sa susunod. Nung inaayos ni Gang ang kanilang lamesa ay napatingin agad ito sa tira nilang dumplings. Kaya, tumingin muna ito sa paligid para tignan kung merong nandoon at nung wala siyang nakita ay mabilis na niya itong kinain. Nagulat naman ito nung bigla na lang may tumama sa kanyang paa at tinanong nito kung ano ang kanyang ginagawa. Ito ang may-ari ng restaurant at sinabi nito sa ating bida na ilang beses ba niyang sasabihin na bawal siyang kumain ng mga tira ng ibang tao. Habang sinasabi nito na masasayang lang din naman yun kaya niya ito kinain ay makikita natin na lumalabas na rin doon si Yeri. Hindi na nito pinansin ang kanilang pagtatalo at tinanong na lang niya ang kanyang nanay kung saan ito pupunta. Dahil doon ay naglakad na lang ito palayo sa kanila at sinabi na meron siyang meeting kaya bukas na daw siya ng umaga uuwi. Tinawag namang lola ni Gang ang may-ari at sinabi na mag-iingat ito at huwag niyang kakalimutang kumain.
Hindi naman yun nagustuhan ng matanda at sinabi na ang dapat itawag niya dito ay boss o kaya naman ay big sister o ate. At bago tuluyang makalayo, pinaalala nito kay Gang na pag nakita niya ito sa ibang lugar ay wag na wag daw siya nitong kakausapin dahil kung hindi ay patay daw ito sa kanya. Nung tuluyan na itong nakaalis ay unti-unti nang tumingin si Gang kay Yeri. Nung nakita nito na masama ang tingin sa kanya ng babae ay sinubukan nitong umalis na lang bigla pero sinabi sa kanya nito na hindi naman talaga maganda ang kanyang ginawa. Kaya, kung nagugutom pa rin daw siya ay pwede siyang pumunta sa kusina para mabigyan siya nito ng pagkain dahil wala naman daw ang kanyang nanay. Natigil naman ang kanilang pag-uusap nung napansin ng ating bida na merong dumating na mga kalapati. May nakasabit sa paa ng mga ibon kaya napansin nila na mukhang marami ang order sa tanghaling iyon. Habang tinitignan ni Yeri ang mga order ay niloko nito si Gang at sinabi na dahil sa dami nito ay mukhang hindi siya matitirhan ng pagkain. Hindi naman makapaniwala doon ang ating bida kaya tinanong nito kung seryoso ba si Yeri pero habang pumapasok ay sinabi lang nito na hindi niya alam. Lumipat naman agad ang ating storya sa ibang lugar dahil doon nakalagay ang address ng delivery ni Gang. Mabilis nitong nagawa ang kanyang trabaho kaya binigyan siya ng tip na dumpling ng kanilang customer. Habang masaya itong naglalakad pabalik sa kanilang restaurant ay kinain na agad nito ang kanyang pagkain. Pero, napatigil ito sa pagmuya nung nakita nito ang kanyang boss na naglalakad ng may kasama. Kaya, mabilis itong nagtago sa gilid dahil naalala nito ang sinabi sa kanya kanina ng matanda. Pero, dahil hindi nito kilala ang lalaking kasama ng kanyang boss ay inisip ng ating bida na sundan muna ito sandali. Ang sandali ay naging ilang oras at pagdating ng gabi ay makikita natin na dumiretso na sila sa isang restaurant na nakalutang ng dagat. Sa loob nito ay makikita natin ang babaeng nagngangalang Song Chohang na sinasabihan ng kanyang kasama na napakaganda daw talaga niya. At dahil isang araw lang sa isang linggo nagkikita ang dalawa ay sinabi ng lalaki na hindi na naman niya alam ang gagawin sa susunod na 6 na araw nang hindi siya nakikita. Nung sinabi sa kanya ni Song na nang bubble pa ito ay sinigaw niya sa lahat ng nandoon na totoo ang kanyang sinasabi. Buong buhay daw niyang pinagsilbihan ang kanyang asawa at ang pamilya nito pero iba daw talaga ang nararamdaman niya pag siya ang kanyang kasama. Kaya, hinawakan nito ang kamay ng babae at sinabi na kung papayag siya ay pwede na lang silang magsama sa malayong lugar. Nagmakaawa naman agad ang lalaki nung tinanong sa kanya ni Song na hindi ba pwede na maging magkaibigan na lang sila. Makikita naman natin na nakikinig sa kanila ang assassin na si Mio dahil ang babaeng yun nga pala ang kanyang target. Hindi naman na ito makapaghintay patayin ang kanyang target dahil hindi na daw siya natutuwa sa kanilang usapan. Gagawin na sana nito ang kanyang plano pero nung nakita niya ang babae ay sinabi nito na hindi na niya kakailanganin dito ang kanyang chain. Kaya, nilabas na lang nito ang kanyang dart at nilagyan na lang ito ng matinding lason. Pero, bago pa niya ito mahipan papunta sa babae ay bigla na lang may kumuha nito sa kanyang bunganga. Iyon pala ay ang ating bida at pagkakuha nito sa dart ay inamoy niya agad ito. Nung nakumpirma nito na meron nga yung lason ay nilapag na niya ito sa kanyang lamesa at sinabi na tama nga ang kanyang hinala. Kanina pa nito nararamdaman ang kanyang bloodlust kaya tinanong nito kung isa ba siyang assassin. Dahil sa lakas ng kanyang boses ay narinig siya ni Song sa likod at ang babaeng yun pala ay ang kanyang boss sa kanilang restaurant na naka-makeup lamang. Dahil sa nangyaring yun ay mabilis nang dumistansya sa ating bida ang assassin. Inisip ni Mio kung sino kaya ang lalaking yun at bakit naramdaman na lang niya ang presensya nito nung malapit na ito sa kanya. Habang wala pang nangyayari ay binulong na muna ni Gang sa kanyang boss na mukhang siya ang target ng assassin kaya tinanong nito kung gusto ba nitong tumakbo o gusto nitong bugbugin niya ito para sa kanya. Hindi pa rin ito masaya dahil nilabag ni Gang ang inutos nito sa kanya kanina kaya sinabi lang nito na lumayo na lang siya sa kanya. Dahil doon ay kusa na lang umatras ang kanyang katawan palayo sa babae nang dahil sa takot. Ginamit naman itong pagkakataon ni Mio dahil habang hindi ito nakatingin sa kanya ay mabilis na nitong binato sa ating bida ang kanyang chain. Pero, hindi naman ito gumana dahil nakita ito agad ni Gang at mabilis lang itong sinipa palayo sa kanyang direksyon.
Dahil doon ay nasira ang maliit na parte ng restaurant at napansin na din ng iba na merong nag-aaway. Gulong-gulo ang assassin sa ating bida dahil nagtataka ito kung paano nasalag ng tabachoy na iyon ang kanyang thousand soul chain na kayang hamali ng kahit ano. Inisip nito na nakatsamba lamang siguro ang lalaki kaya seryoso na nitong ginamit ang kanyang sandata laban dito. Dahil hindi masaya ang ating bida dahil nagalit sa kanya ang kanyang boss ay bigla na lang nitong hinawakan ang mabilis na chain na papunta sa kanya. Pagkatapos noon ay hinayla nito ang assassin papunta sa kanyang direksyon para mas marinig nito ang kanyang sasabihin. Seryoso nitong sinabi na dahil daw sa ginawa nito ay nagalit sa kanya ang kanyang boss at pagagalitan daw siya nito pag-uwi. Hindi na nito napigilan ang kanyang galit kaya sinuntok nito ng malakas ang kanyang ulo. Pero, nung nahimasmasa na ito ay napansin na ng ating bida na mukhang samobra ang ginamit niyang lakas. Kaya, bigla na lang nasira ang buong restaurant at nahulog na sa tubig. Buti na lang ay laging merong barko sa likod noon kaya mabilis nilang naligtas ang mga taong nahulog sa tubig. Sa loob naman ng barko, nagpaalam na agad si Song sa lalaki niyang kasama dahil kailangan na daw niyang umuwi. Tinanong naman siya nito kung sino siya kaya mabilis niyang hinawakan ang kanyang maka. Doon na nito napansin na nawala na pala ang kanyang make-up at pustiso. Dahil alam nito na nabuking na siya ng lalaki ay pinaginitan na lang nito ang ating bida at sinabi na hindi nito sinunod ang kanyang utos na huwag magpapakita sa kanya kahit na anong mangyari. Magpapalam na sana ulit ito sa lalaki pero nakita nito na mukhang sobra itong nalugmok sa nangyari. Kaya, naglakad na lang ang dalawa pabalik ng kanilang restaurant ng magkasama. Bigla namang nagsalita si Gang at sinabi sa kanyang boss na kung pwede lang ay wag sana niya itong sasabihin kay Yeri. Pero, dahil sa galit nito ay sasabihin daw niya sa kanyang anak ang lahat ng nangyari at kung paano na naman siya nakipag-away. Pagkatapos noon ay lumipat naman na muna ulit ang ating storya sa ibang lugar, sa isang assassin group na nagngangalang Wicked Flame Squad. Makikita dito ang isang daga na nilalapitan ang pagkain na nakalagay sa gitna ng lapag. Pagkatapak nito sa tamang pwesto ay bigla na lang nasira ang lapag at nahulog ito sa isang trap. Lumapit naman agad dito ang mga nasa squad at sinabi sa kanilang Sister Ran na gumana na naman ng walang isyu ang kanyang ginawa. Kahit daw ang napakagaan at napakasensitibong daga ay nalinlang ng kanyang trap. Sinasabi dito na ang pinuno ng Wicked Flame Squad ay si Ran na kilala din sa palayaw na death designer at ang gusto nito ay makilala bilang isang artist kesa sa pagiging assassin. Pagdating ng hapon ay merong pumunta sa kanilang lugar at sinabi na ang litratong binigay sa kanila nito ay ang pinuno ng Golden Dragon Pillar na si Thunder o kilala din sa palaway na The Brutal Sword. Pinangako daw sa kanila ng lalaking yun na poprotektahan sila nito pero wala na daw itong ibang ginawa kundi ang ubusin ang kanilang resources. Kaya, sinubukan nilang mag-hire ng mga assassin para patayin ito pero pag hindi ito gumagana ay sila naman ang pinaparusahan nito. Pumunta sila sa Wicked Flame Squad dahil narinig daw nila na wala silang pruwebang iniiwan sa kanilang trabaho. Ngumiti naman sa kanya si Ran at sinabi na tama ang kanyang narinig dahil pinagmumukha lamang nilang aksidente ang kanilang pagpatay kaya hindi sila gagantihan nito pag hindi iyon gumana. Pagkatapos noon ay nag-usap pa sila sandali kung magkano ito at kung saan nila ito gagawin at nung ayos na ang lahat ay umalis na din doon ang mga lalaki. Mabilis naman ang lumipas ang ilang oras at makikita natin na nagtrabaho na agad ang mga babae at nagawa na ng kanilang leader ang trap. Nililinis na lamang ito ni Ran para wala na daw talaga silang maging problema dito. Nung sinabi ng leader na tapos na talaga ito ay pinalakpakan agad siya ng kanyang mga kasama. Sinabi ng mga ito na sa unang tingin ay mukhang kaya nitong suportahan ang bigat ng napakaraming tao kaya wala daw mag-aakalang hindi nito kakayanin ang bigat ng isang daga. Nag-usap-usap na ang mga ito para planuhin kung ano ang gagawin pagkatapos nilang magawa ang kanilang plano kay Thunder. Habang sinasabi ng isang babae na doon lang dadaan ang kanilang target ay bigla namang dumaan doon ang ating bida dahil meron itong delivery. Natigil bigla sa kanilang usapan nung napansin na nila ang nangyari. Tinanong sila ni Ran kung nakita ba nila ang yun at sinabi ng isa dito na para daw itong tao o kaya naman ay baboy dahil sa sukat nito.
Hindi naman makapaniwala doon si Ran dahil sigurado daw siya na maayos ang pagkakagawa niya sa trap na yun. Pero, alam naman niya sa kanyang sarili na meron talangang dumaan doon at hindi ito nasira. Kaya, sinubukan niya itong tap-akan dahil inisip nito na baka meron ngang mali sa kanyang ginawa. Pero, dahil sa ganda ng kanyang pagkakagawa ay bigla na lang nasira ang buong tulay. Habang sinusubukan nilang iligtas ang kanilang leader ay makikita natin na merong nakakita sa kanilang ginawa. Ito pala ay ang kanilang target na si Thunder at dahil sa nakita niyang iyon ay inisip nito na siya daw sana ang nahulog doon. Sa ibang parte naman ng lugar na iyon, makikita natin na binigay na ni Gang ang order ng matanda na galing sa kanilang restaurant. Natigil naman ito sa kanilang pag-uusap nung narinig nila na may mga kumakatok sa pinto nito. Meron pala silang ginawa na kinagalit ng matanda kaya nanghingi na ng tawad ang mga ito sa kanilang chief monk at sinabi na itigil na daw nito ang 10 araw niyang fasting. Hindi naman alam ng mga ito na araw-araw pa rin siyang kumakain ng dahil sa ating bida pero dahil nagtatampo pa rin ito ay sinabi lang niya na umalis na lang sila doon. Siya daw ang masusunod kung gusto niyang kumain o hindi kaya wala daw silang pakialam doon. Lumingon naman na ito kay Gang para sabihin na ganun ulit ang kanyang order para bukas pero nakita nito na wala na siya doon. Kahit araw-araw itong ginagawa ng Tabachoy ay hindi pa rin daw alam ng chief kung paano siya nakakaakyat sa lugar na yun. Pero, hindi na niya ito iisipin pang masyado dahil kung hindi naman daw ito gagawin ng lalaki ay mamamatay na talaga siya sa gutom. Lumipat naman ulit sa Wicked Flame Squad ang ating storya at makikita natin na nililinis na ulit ni Ran ang lapag para magmukha itong normal. Sinabi nito na buti na lang ay nagdala sila ng X-Tang gamit kaya nakagawa agad siya ng isa pang trap para sa kanilang target. Pero, hindi pa rin nawawala sa kanilang isipan ang nangyari kanina kaya sinabi ng isa na maaaring isang martial arts master ang dumaan doon kanina. Ayon daw sa kanyang mga narinig ay kaya nilang kumilos ng sobrang tahimik at pwede din silang gumalaw ng sobrang bilis kung gugustuhin nila. Inisip naman ni Ran na hindi yun posibleng mangyari dahil sigurado daw siya na kahit sinong master ay hindi makakalakad sa kanyang mga trap. Kaya, itigil na daw nila ang usapang iyon at hintayin na lang nilang dumaan doon ang kanilang target. Naintindihan naman agad ng kanyang mga kasama ang sinabi nito kaya nanghingi na sila ng tawad sa kanilang leader at sinabi na hindi na nila ito babanggitin ulit. Pero, pagkatapos nila itong sabihin ay nakita nilang lahat na napadaan na naman sa taas ng kanilang trap ang ating bida. Kaya, sumigaw agad ng malakas si Ran sa direksyon ni Gang at sinabi na tumigil ito sa kanyang pagtakbo. Narinig naman ito ng ating bida kaya mabilis itong tumigil at tinanong sa babae kung siya ba ang kinakausap nito. Pinalapit nito sa kanya si Gang para masigurado nito kung gumagana ba talaga ang ginawa niyang trap. Hindi naman makapaniwala ang leader nung nakita niyang madali lang itong nakatawid kaya naghulog ito ng maliit na bato sa lugar kung saan niya ginawa ang kanyang trap. Nagulat naman silang dalawa nung bigla na lang lumabas ang napakalaking bakal na paputol sana sa katawan ng kahit na sinong tatapak doon. Kaya, hinawakan agad ni Ran ang damit ng ating bida at tinanong kung sino ba talaga siya. Sinabi nito na siya din daw siguro ang tumawid sa kanyang trap kanina kaya hindi pa rin tuloy nila nagagawa ang kanilang assassination. Natigil naman sa pagsigaw ang babae nung narinig nito ang malalim na boses na nanggaling sa likod. Ang lalaking yun pala ay si Thunder at sinabi nito na nakita daw niya kanina ang grupong iyon nung bumagsak ang dadaanan niyang tulay. Doon na nito naisip na ang mga patibong na yun pala ay ginagawa ng mga ito para sa kanya. Bago pa ito magsalita ulit ay sinabi na ng leader sa kanyang mga kasama na tumakbo na sila ng mabilis at tumakas. Pero, bigla naman nilang naramdaman ang presensya ni Thunder at sinabi pa nitong hindi daw sila nito patatakasan. Ang una niyang nakita ay ang ating bida kaya hindi na ito nagsayang pa ng oras at mabilis na itong inatake. Sinabi naman sa kanya ni Gang na mukhang nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil hindi naman daw siya nito kaaway. Hindi naman natuwa si Thunder dahil nagawang iwasan ng Tabachoy na iyon ang kanyang espada. Kaya, inatake nito ng paulit-ulit ang ating bida pero makikita natin na hindi talaga ito gumagana.
Pagkalipas pa ng ilang segundo ay makikita natin na hindi na natutuwa si Gang sa kanyang ginagawa. Kaya, mabilis nitong pinagsusuntok ang siraulo at sinabi na hindi naman talaga siya kasali sa kanilang gulo. Pagkatapos noon ay natauhan na naman ang ating bida at napansing sobra na naman ang ginamit niyang lakas. Kaya, mabilis na lang itong tumakbo pabalik ng kanilang restaurant at sinabi na wala naman atang nakakita sa kanyang ginawa. Pero, ang hindi nito alam ay nakita ng buong Wicked Flames Squad ang lahat ng nangyari. Pagkatapos noon ay nag-celebrate agad ang mga ito dahil tama daw ang inisip nila na isang master nga ang Tabachoy na yun at niligtas pa sila nito. Nag-alala naman ang mga ito nung nakita nila na hindi nagsasalita ang kanilang leader. Pero, nung nilapitan nila ito ay doon na nila nakita na mukhang nahulog ata ang loob nito sa ating bida. Lumipat naman na ang ating storya sa kanilang restaurant dahil natapos na ni Gang ang lahat ng kanyang delivery. Makikita dito na masayang nakatingin si Yeri kay Gang dahil nasasarapan ito sa kanyang luto. Nung napansin naman ito ng ating bida ay tinanong nito sa babae kung meron ba siyang dumi sa kanyang mukha kaya nagtawanan agad ang dalawa. Kitang-kita naman ito ni Ran sa kanyang telescope kaya hindi agad ito nakapagsalita. Nalungkot na rin doon ang kanyang mga kasama at sinabi na sayang daw dahil meron na pala itong girlfriend. Nagalit naman doon ang kanilang leader dahil ang akala nito ay meron ding gusto sa kanya ang ating bida. Binali nito ang kanyang telescope at sinabi na humanda daw siya dahil gagawa siya ng espesyal na trap para sa Tabachoy na yun na kahit ang multo ay kayang hulihin.